Pwede palayo na. Layo ra. Diara, pwede ra diya. Yes, sir. Good morning, guys, sir. Ako din si Gino Dalman, sir. Third year college student sa Jeremy Sir Dipolo Campus. So, karon mag-conduct ko expert interview about investigative report, no? So, sige, sir. So, start ta sa number 1. Sige. What do you think about the press freedom during the Duterte's administration? Well, para sa ko sa Duterte administration ang press freedom ay matawag nato nga kuan siya. Dili tanan patas. Actually sa kuan magod sa journalism is kuan siya. Kini bitawng pag ikaw usa ka media entities or media institution, dili ka mo hatag o insakto nga information or magbuhat kay mga senaryo dia. Of course, ang usa ka individual makuan gid siya maapektuhan. Like Duterte, no, President Duterte during his time kuan man god. Tan-aw nimo naay mga media outlets gani mga online like Rappler, di ba? So kontra kanya ang Rappler kay kuan man god, maayo kay mo twist og mga istorya. Diba, usa na siya sa mga rason nga masuko gid si Duterte. Then next pareha sa kuan napoy mga nakortil gyud like ABS-CBN, di ba? Ang press freedom is nakortil. Actually naampoy mga kuan goods na may mga underground nga mga problema ng ABS-CBN. So para nako ang press freedom during Duterte administration okay man siya, no, kay sa karon naman sila magkagalingon nga mga kining naman tay government owned nga television and network nga makatabang sa paghatag og mga information to inform the people, of course. Then sa ako lang nabantayan sa ihagyo sa administration kuan lang nalay medyo dili patas nga pagtartar sa mga media. Ay noon bisag kinsa pwede man mag-interview niya, pero kung naay mga problema ang nagkanindot lang po ni Duterte is kuan yun mo sulti sa ginsakto. So para nako unta walay pihigon ba. So unsa ka man nga network, RMN, Bombo Radio or different kuan mga institution nga magkatabang to inform the people is patas lang. Then kinahanglan mong pod once nga naapogaan na nga institution, magdepende po na sa inyohang inyong management. Na may uban nga ilahang ilahang usbo ng istorya. So nanay nabuhat nga insakto ang istorya ang usa ka reporter pag abot dito inigpasa nila abot sa editor, usbon sa editor. Okay, para munindot ang istorya, para catchy. So may tabo nga ang problema kuan na dayon mahimo ng bias ang usa ka institution. Yes, sir, thank you. Number 2, as what they always say, media is a watchdog of the governments. How can media fulfill their duty while being threatened, pressure forces, harassed, and intimidated by the people in power? How this issue affect press freedom in Filipino citizen? Yes, ang media tinuod na siya, no? Ang media is kuan siya, watchdog. Tigbantay gina siya sa kuan diha sa katilingban. No, kung unsay mga panghitabo diha, unsay imong makuha nga mga impormasyon nga pwede nimong i-share sa mga katawhan. So being a broadcast journalist, kuan man na siya god. Kung nakay mga nakuha nga mga info, nakadiya sa trabaho, nakay kuan katrabaho ka dili man tanan god ang karing being a broadcast journalist is kuan siya. Dili ni sa ingon nga rights, privilege lang ni siya. No, kay dili man tanan gid gahawid og microphone. Dili man tanan gyud nga nay kuan nga pwede ka mag-anchor, pwede ka diya sa TV, pwede ka sa radio. So ang imuha is to inform the people. The basic fundamental kuan man gud sa being a media dapat mo ni siya to educate, to inform, then to entertain, and the last one is napay kuan na ron sa karong bag-o wala ko is to serve, di ba? So mura pag public servant lang gihapon. So ingon na siya kung unsay mga panghitabo pananglit ang kuan magyod ang dapat tan-awon sa usa ka broadcast journalist is ang problema diya sa gobyerno mo may kasagaran, di ba? Kinsa may mong bantayan, of course, kay ang kanang gatrabaho mga official sa gobyerno kay sila ang gibayran og buwis sa mga tawo, no, na ay mga
kining gipanghatag nila nga mga incentives gikan sa kuan buwis na sa mga tawo nga gibayad sa gobyerno para sa ilaha. So ngayon lang pod nga kita o being kuan media, so kuan gyud ta atog yung i-inform ang insakto, atog yung ipaabot sa katawhan kung unsay insakto nga impormasyon, no, dili po nang mahimutang bias. Ang nahitabo man god sa media, lisod ba ang trabaho ng media kay ngani siya like kuan ka komentarista ka sa radyo, once nga naa kay maigo diha or ma-issuehan nga usa ka public official, di na siya layo nga di sila masakitan. So kung masakitan sila, sige balik-balik sa issue, sige balik-balik sa issue, samot nagtinuod ha, masakit gali ng kuan, sakit gali ng tinuod, sakit ng tinuod yun. Mo na nga ang uban makahunanan sila nga ay para mahilom ni nga media to na ning patio ato na lang ni pusilon kay para maundang di siyang issue. Pero napoy mga media nga bias gid bugayo, no, nga karabit mga media nga ang ila iskon lang, one street lang sila kung unsay ilang nakuha da nga mga info imatuto nila da sa kanang ilang mga tig feed og information. So ang mahitaboan na kuan siya kining bias na. So kung sakit ang tinuod nga istorya, masakit pa gyud ang dili tinuod nga istorya. Mo na kung mabuhat-buhat gyud istorya, dili layo gyud nga mahitabo na siya nga kining masakitan. Pareha nako, so ang kagalingon, gikan pagkuan ako pag sulod diri sa Dipolog 2017 ko ni sulod. Kuan yun, kining daghan ako dawat og ditreat lang kana inon kaya nga naga-issuehan, no, mga especially mga politician. Nga mga politician kay mao man gina maghimo og dili mayo. So tiksan ka og kining balare mo pahilom ni Mark or inigawas mo posilonte ka, no, yung anak mo na kasagaran. Dili ka magdugay sa programa, sabaan kay ka diha. Ana ba kanay mga istorya nga samot na ako ang usa ka mga nay supporter manggod nga laban kay sa usa ka politiko, pananglit sagaram gyud mga politiko. So ang mahitabuan na kuan gyud sila, sige sila og kining takes po didto, no, takes. Pero actually kanang yung na-treat kung mupatay ang tao, dili man kinahanglan istorya pa kung patay gyud. Pero na I myself is kuan gyapon ko kining amping ra gyapon, no, di man taga kuan ko, di taga balo kon kinsa atong kontra sa programa nako ha. Pamati ako kana hunaon nimo ha, pamatyon mangali ng mga writer, pamatyon mangali mga news anchor nga street news lang, samot na ka mag-komentary ka diha, no, dayon insakto imong gistor, dapat kuan ka fair and square, then constructive ang imuhang pagkuan. Mo na pinaka-importante kung naga sa radyo, dapat kuan ka objective and constructive, no. So may constructive, dapat ang imong issue diha is kuan siya kini bitong naagi mga makuha diha nga mga dokumento, nagi saktong dokumento objective, dili ka kana bitong fair siya, di ba? So kung subjective mo kagod, sige kag tira. So wala gali nimo siya gipatubag, dapat tagaan mo mag chance nga matubag. Then ingon ani ha, bisan pa og naa ang kuan na ang kining sa ko lang galingon kun naa pa nang pagpanghadlok, detreat, di kina magatandog sa ko basta lang ko sa insakto. Nan ako naman sa ko nang gikaingon nga ako naman ang gipanumpaan nga diri ko, no, to serve the people. So ang akong himuon is kuan lang, trabaho lang ko. So nana nila sa ko nang giingon lagi sa programa nga ako nyo kumpat yun kisalay kalag-kalago na to pod, di ba? So ingon ana, pinaka-importante is kuan gyud mapaabot na to sa katawhan ang tinuod nga impormasyon, no, kay mo na pinaka kuan bahala na unsa pa na ang nahitabo diha, unsa pa na ang mga gipanghadlok nila, basta kay imuhang tumong is kuan lang gyud ka mo hatag lang kag insakto nga impormasyon, kana pong dili bias nga impormasyon. So ang mga tao of course maminaw na semua. Kung ikaw pod sige ra pog istorya nagbakak ay madugay iba ganahan mina ang mga tao. So mo rin importante ha para sa kuha, being a watchdog, being a media, from the word media, dapat naging kasatunga. Dili ka modapig sa usa ka tawo, dili ka modapig sa usa ka politiko. Kasagaran mo ko diri kung maobserbahan mo sa local diri sa Buanga del Norte, nasa lay nay politiko nga gahawi dayon ay lang trabaho, sige daot dayon dili gali sila kabalo mo tan-aw kung unsay nahimo nga mga kon bitaw panalit diri mga halusos in oy. Ang mga tao sa mga oy sige birado sa mga lusos, ang mga tao sa lusos sige pagbira sa mga oy. So mo nay dili na siya media, kuno na sila mga barker, tawag mo na barker. So mo nay pinaka-importante lang para ma-inform ang mga tao. Number 3, do you think that journalists
have become enemies by the Duterte's administration? Para nako dili siya mahimong kontra sa Duterte administration. Gani kuan siya, friend pa, kauban pa na siya sa Duterte administration. Like Duterte legacy, ang pinakadakong papel is ang media, no? So ang mga Duterte legacy mo na iyang mga build program, within 6 years niya nga paghawid sa Pilipinas being a leader. Kuan siya, daghan siya mga nahimo nga iyang gipaabot sa mga tao pinaagi sa media. Dili ba tanan yun nga imong gibuhat dito sa Manila mahibaw-an kung walay media. Mato ang media bitaw nga kung naay media mas dali ang information. Pasalamat gid daron ay social media. Di ba sa una kuan lang, maminaw ra ka sa radio, basa ra ka og newspaper, dayon TV. So sa una karon na naman tay kuan social media. Say tawag nila ana nga kuan sa una kay naman tay tri-media man na sa una. Karon kaya naman upat naman na. So dili ato matawag nga kontra sa Duterte administration. Kuan ba siya? Mas nakatabang pa para ma-inform ang mga tao nga mo din nahimo ni Duterte, mo din iyang nakuha or mga legasiya sulod sa 6 years. So mayo ang kuan. Number 4 is press freedom can still be trusted today when it comes to the delivery or as a source of information. Well, pwede po yes, no? Mayin ko og kining yes kay sa una ra man na, no? Ang media, ang kining TV, radio, print mo ginay kuan og source of information sa mga tawo. Sa una newspaper kita ka sa mga dagong syudad. Sayo pa kay gabasa na newspaper ang mga tao do sa bangkita. TV, so tanaw na kag TV kung nakay TV. Radio, pinaka-importante radio. Kay bisag naga sa pinakasuok, naga sa pinakabukid, maka-minaw lang ka sa radyo, makakuha na mga impormasyon. Ingon ana. Pero sa una nindot gyud sa una kay naagi facts. No, maningkamot gyud ang mga kuan bitaw mo investigate ang mga like matawag na to ganang investigative journalism. Ingon ana. So, kung may investigative journalism, dapat imo ginangkwaon ang asa kagikan unsa ni siya nga issue panalit kani nga issue asa ni gasugod. So unsay kinahanglanon nako nga i-gather nga mga information. Di ba maingon ana man na siya god pag investigative journalism ka dili kay one-sided ra pug ka nga ga-investigate ka panalit na ipusil. Ang imong gi-investigahan ang katurang gipusil. Pero sa mahinungdan nganong gipusil siya. So dapat kuhaon pud dinyo nimo ang unsa ni siya nganong gipusil man ni siya unsa may rason aba sila bangi or unsa ba nga pagabikil. Then ingon ani kuno makaingon bukog dili kay karon especially karon nga mga generation kuha na siya kini daghan na kay mga fake news especially sa social media. Kasagaran ang mga kuan sa una dugay ka makakuha og information pero karon dali ra kayo seconds of kuan lang kining kuan sa relo ana makuha na kag info pag nagipusil pagkataod-taod post no dahil sa una pag nagipusil mukuan ba ka sakay pag sakyanan adto kadto sa police station kita naon nimo karon naa dayon pero kinahanglan gyud nga tan-awon nimo kung asa gikan ang information. Naay daghan kay gipang post di sa social media pag tan-awon nimo murag yung tinuod pag search nimo sa mga source asa ang source walay source. So pwede siya nga makayong kag dili ka saligan. Dili ka saligan. Samot na kung ikaw kuan na bitaw ka kana bitong sharer o ban makakuan lang gali sharer na dayon mahimo na dayon og kining news na. Basta naala na ang 5 ka mga kuan kay 5WH kuan naman news naman na siya, di ba? So pareha tong nahitabo last election na kang kuan kini bitong Manny Pacquiao. Ako bitong ingon niya nga unsa to? Ako noy langgam nga galupad dayon na iring og langgam ba nga ang sige og kuan sige si ayang istorya na giputol mangod sa mga kuan bagi pang chap-chap din nahitabo ni ingon dayon nga unsa may nahitabo sa langgam ang sumpay do kay gikaon sa iring pero kato dayon ta siya ang kuan ang langgam bugti niya sa katong ulod nga gibantayan sa iring yang usa ka balahibo butang didto yang tagaan siya sa iring og kuan hangtod nahurot wa siya kabalo nga nawa na siya pako dinhi sa kalupad gikaon siya sa iring niya kay ang gibuhat sa mga vlogger gipangkuan man gipan chap-chap ang video so mo na dapat bantayanan kayo so pareha nimo sa imong kaugalingon kung kuan ka dapat
sa about investigative journalism, dapat imo gyud tanawon ang source. Mo na pinaka-importante source gyud asa gikan. Kay daghan kay mag-share, daghan kay sigbuat-buat kay para lang mo viral ang ilahang vlog, viral ang ilang page, then fake news di ay. Then kung mao na atong buhaton, di na to i-investigate ang source, ang mahitabuan na ang atong impormasyon nga nahatag sa mga to dili mao. Di ba bantay ka sa una, tingali bisag karon. Para na maingon ang mga tao nga, asa man ka nagadungog na, mo man ingon sa radyo. Mo man ingon ni Mark dito, mo man ako nadungog. So kung ang akong istorya diri sa radyo, sayop, ang maabot ng impormasyon sa tao is sayop. So mo ang ako lang is aron kasaligan ka, ang source gyud pinaka-importante dito asa nagikan. Number 5. Why is press freedom important to be at peace? Why it matter the most? Para nako kuan siya. Importante gid siya, no? Alam mo i-curtail na to ang katungod na to na sa atong batakang balaod sa RA kaning 1987 Constitution na to, sa Philippine Constitution. Nakalatid naman na daan diha, no, sa kuan sa Article 3, Section 7. Naa naman na diha nga kita naman tay katungod nga mopadayag. So ngano i-curtail man kung ikaw politiko ka, then yatake ka, ngano i-curtail man nimo, ngano mo siyang pahilumon, di ba? Kay mao man na siya makapausab diya sa katilingban. Then kuan kining pag ikaw nakadiha sa kining unsa ni nakadiha na nga trabaho sa broadcast industry, so tingali magatabang ka para pod nga mahimo nga peaceful, mahimo nga nindot ang kining inyong lugar, no? Pag ingonana ang kining kon bitaw, ingonana ang hitabo nga mapadayag nimo imong gibati, dili kay gipadayag nimo nga personal, kana yung sa kon ba listening audience, no, the general public nga dapat ang imong mapaabot sila is insakto. Mo nay pinaka importante kay kung i-curtail nimo ang karibitawng pamahayag, dili nimo sila tugutan nga makapadayag sila hang gibati diya so ilang unsa na ilang gusto istorya. Usa may pulos, walay kalambuan, walay kausaban ng atong lugar ana. Dili mo lambo atong lugar. Ngamo na nga ako ano siya, ang sa media is first state na ni siya ang media. Mo na nga dako kay siyang tabang gyud para sa katilingban. Walay media unsaon pag-inform, unsa may kaayuhan nga nahitabo na sa itong lungsod, sa atong syudad, sa atong probinsya. So importante kayo ang kining media and press freedom, no? Di nato i-curtail, dili na para nako, dili nato dapat i-curtail nga kana uban sige atakihon bisag tinuod masuko ka. Para dili ka maatakihon o dili ka komentaryuhan sa usa ka angkor diya, undang ka na nga trabaho, no? Para peaceful pud mo una. Okay. Number 6. Do you think that the concept about press freedom in the Philippines today? Important to Philippine today. Pari-pariha natong ko, no? Last nga ko, kuan siya, lahi-lahi mong god ang kanibitong style or estilo bitaw sa kanibitong kuan sa kining press freedom. Daghan mong god, no, actually sa tanan nga mga corner is importante mihigayo ang kining press freedom. No, naman tay newspaper. So diha ang mga writers na may uban god nga maayo kay ka musulat pero di ka bulong istorya, di ba? Ay ingon na napoy uban nga maayo kay istorya pero sulat di ka ba. Para nako paistoryahan lang ko inalaw ko sulat kay kapoy pud sulat din gawas pa. Mas maayo tong kuan na istorya diretso na. No, lahi mo na siya sa radio, kuan po siya lahi po siya estilo sa television, no, social media. So para nako ang kuan ang kining ang greatest greatest contribution as a media anchor para nga maprotektahan ang press freedom is kuan lang yun, kini bitawng sulti na kasi insakto. Ingana ra gyud kay kung di ka magsulti insakto dali ka matay. Bisan pag kuan gali bisan magaling magsulti ka insakto masakit man gud siya gud basta tinuod. So mo na nga may tabuan na makuan ka kining madali rin ka mayatap. So mo na akong gaingon nga para nako ang greatest contribution sa media para nga makuan lang isulti lang gikas tinuod.
can you share the strategy you use to analyze and comprehend news and information obtained from multiple sources so that you may broadcast it? Sa ako sa ako news, di ba na may style sa kuan sa pagbuhat og news. Kani bitong unsa na style pyramid, no? Kagi kana inverted pyramid ang pagbuhat nimo. So pareha buhat kag news 5WH. Akong style sa ako ang news, akong kwaon daan ang katong pinaka-importante kanang inverted pyramid ako. Dili na ka importante, dili na sa katapusan. Or kuan, usbon ako ang mga terminology. Pero kuan siya, kini bitawng connected ra gyapon sa istorya, di ba? Kasagaran ron is dapat catchy. Headline pa lang nimo dapat, headline catchy na daan. Muna kabasa ka sa social media pag tan-aw nimo diha. Unsa man yang headline nindot magay pagbasa nimo sa sa pati kay sa content day. Headline pa lang daan makuha nimo ang attention sa mga tawo. Mo na yung pinaka-importante. Then kuan yun, dapat ma-apply to nimong 5WH. Asa na hitabo, kasagaran mong good. Kasagaran pag i-record na nakulang na asa dapit ang oras, asa ning unsang orasan na hitabo, asa nga lugar. So dili na kay. Then i-check gid nimo ang kining kuan, kini bitong like police blotter. Na may uban di kabalong buhat og police blotter nga kani mga pulis nga ang suspect, ang biktima dito sa babaw. Dayon pag abot diri sa katapusan, nahimo na siyang suspect. So siya may gipatay pag abot diri sa katapusan siya ni patay. Dayon may una nga hitabo sa police blotter. Yan ang police blotter is one-sided na siya. Kay mag-investigate sila nagipusil. Ay imbestigahan nato katurang gipusil. So sa pikas dili na sila mga butang dito. Pero still nagdagan ang ilahang kuan na kining investigation. So ang news dapat imog yung subtone. Subtone gini mo unsay sulod, unsa ni siya nga news. Tinuod ba ni siya nga news? Asa man gikan ang iyang source? Di ba kay na may uban pasa-pasa. Pareha na sa COVID-19 sa una Nakaroon matay COVID gyapon. Magsigi og pasa-pasa og mga kuan nga kuno si doktor ni ingon ani nga ana makamatay ang mga bakuna. May uban nito nga ulian ra man ning inom ra og so to gipang inom nito nga mga herbal ulian ra. Pero in-search ti mo bisan asa nga mga website wala gid na siya insakto nga source. So sa news, ang pinaka-importante sa news is kanang yung na facts, na source nga insakto. Pwede magbuhat og news diri sa Dipolog daghan kay buhat-buhat og news. Like sa mga programa diri sa radyo. Dili sa pagpangdaot kay kauban na pud ako na kanang sa kasayuran. Di ba? Magbuhat-buhat ra man na sila og mga kuan na. Buhat-buhat ra man na sila og kining script basa-basahon. Daoton ang kuan. So dili man na siya news, matawag nila commentary news pero kuan ba personal kanang bitaw na ay tumong. Ay tumong nga para daoton ang usa ka tawo. So una na lang pinaka-importante is kuan yun, short and precisely nga pagkabuhat sa short and precisely. So more pinaka-importante nga dapat kana masabtan imong news, mabuhat kag news kana masabtan dayon. Ay uban mabuhat og news nga mura mag newspaper nga pagkataasa kayo kay daghan kay mga bulak-bulak nga mga istorya diha. Kana siya kung nasa newspaper. Pero kung sa news ka like broadcast diri ginagmay kay dapat imong news kinatasan ng 1 minute nga nana. Dayon depende sa mong style. Ako sa akong style mura buhat-buhatan ako og nindot nga headline dayon na mga bulak-bulak ginagmay pero di gibutong grabe katag-as kayo. Kaya ako dili magig ko mas ko graduate. Education graduate ko. Dayon ning take lang ko KBP. Dayon mamlay ko lagi kay KBP ko actually kanang KBP di man na kinahanglan gyud. Okay, para organization naman na siya di man na siya maka-kan pero sa una man god ang gihimo ng KBP ako na siya kining sa tawagan na mura siya ang mga advertiser dito mo duol. So kinsa man yung mga kauban yung mga station magpakuan mi magpa-advertise mi mo ni purpose karon kadaghan naman na may kantar agency unsa pa na nga mga agency diha nga dito pod mo duol mga advertiser. So para nako kuan kining magdepende sa imong style. Actually ikaw sa kuan ka maskom ka lahi ba nimong style sa pagsulat. Ako lahi pod sa akong pagsulat. Di mata pareha gyud. Pero kung maminaw ka, kung maminaw bitaw ka sa usa ka angkol nga imong naidolo, madugay masuon mo yang style.
Oh, ingon ana siya. So parehan ako sa kagalingon sa una. Nagsugod ko sa radio. Sig paminaw sa ako ang kining mga idol. Usay magkalit-lit na lang ko sa kong eskwela kay di ko mosulod kay minaw gyud ko. Then ako gidahimo iyang style kuhaon ako iyang style. Then uban nga angkor mo kuha po kog style. Sa ako aron is murag pila ka mga angkor ang akong gipang tigom nga mo na akong giipon lang style. So naay murag inisog sa komentaryo na naay murag inisog din apoy murag malingaw po ga at least nga kuan ba nana deta na nasulod na tanan. Then ana lang sa news lingaw ra gyud ang pagbuhat nimo. Actually kung ganahan ka sa mong trabaho dili nagakinahanglan pa nga mangita og lain trabaho. Ako diri og para ra sweldo pila ra may sweldo diri sa amo gagmay ra. Pero kung kuan ka kining imo ginang passion malingaw gyud ka din wa nagagano sa imong sweldo. So ana lang news is depende sa mong diskarte sa imo lahi mo. Number 9, what is the key of success when communicating with the public? Kuan dapat na kay PR mo na pinaka-importante na kay PR namo koy uban nga media muoknol kana bitong madlok mo duol magduha-duha ba no dili kay sila mo kuan dili kay sila mo pakita dumayo lang gusto na diri sa radyo pero about sa publiko dili kay sila makakonek no diha pa lang kagikan sa diha ka sa radyo gayaw-yaw ka dapat makakonek ka sa public kana bitong na interaction no kanang bitong makakuan ba kana bitong maminaw ka sa radyo sa usa ka angkor nga nagistorya diha nga murag mo apil mo kag istorya di ba kana nakakonek na kana nakakonek na ka sa iyang kaugalingon ay uban diha nga la si istorya tinuod gina kuan istorya di ba murag kag imo na na-communicate ang public. Actually ang naga sa radyo is broad kay imuhang coverage kutob sa mabot sa mong signal basta maminaw lang maka-communicate ka sa public. Thank you sir. Number 10, would you consider analyzing data or information as strength? How so? Yes. Dapat mo na kung ingon lagi nga kinahanglan imo yung susihon ang data. Tan-awon gid mo ang impormasyon. No kay inig tan-aw, inig basa nimo diha, inig analyze nimo sa kining mga data. Makita na gid nimo diha nga unsa may kulang ani? Unsa may angay na kong buhaton? Napa ba koy ipuno ani or mangita ba og lain nga mga kuan sources of information. So inig tan-aw lang nimo daan para magkulang ni unsa may kuan ani. Ako sa kong kagalingon pag nakoy makuha nga mga data, dili ko ingon nga diha lang ko. Kung unsa tanay article gibuhat, dili ko diha ra ko taman. Actually kuan mo ko kani sa education, so bisag ginagmay nga mga wording diha pangitaan ako nagkuan. Mo na magapanindot pod sa pagbuhat og news. Pag istorya nimo sa public no sa mga audience. Kung ikaw mismo diha ra ka tama tanaw nimo okay na ni siya pero kulang pa di ay. So mas maayo gyud nga i-analyze nimo unsay sulod sa information para at least man lang nga napakay mapuno unsay akong mahatag pa ani. Thank you sir. Number 11, share an example of a time you gathered information from multiple sources. How did you determine which information was relevant? Pareha na ako'y kuan tagaan kog information text ako Sir Mark naay kuan diri among kapitan diri kay kuan pasagdahanon niya iya mga tao diri nga nag-inom sulod sa barangay hall. So dili ingon nga pag nakuha nimo ng information inig buhat nimo balita imo din mo balita nga si kapitan didto Kapitan de la Cruz iyang gi pasagdahan ang iyang mga tao dito nga mag-inom na sulod sa kining unsa ni sulod sa barangay hall or sa imong komentary nga ikaw kapitan grabe ka kabastos diha kuan kay ka wa kay pulos nga kapitan ng pasagdahan. So dapat pag ingon na manggali pagtagaan ka og mga information imo sa nasusihon dito. So kung takon ba kanimo sa kapitan gud mo kontak atuon mo sa kuan kap unsa man ni ka tinuod kap nga namay ning text namo nga kuan man kuan man day ka pasagdahan mo mga official dire mag-inom dire sulod sa mo nga bawal man na siya dili mo na tinuod isa magistorya na nasa priba na sa kuan o di so balikan to nimo ang naghatag information kay wata kabalo basi ka to naghatag og information na siya kalagot ni kapitan so iya lang gihatag sa
iya lang gibuhat-buhatag istorya para madaot. So ingon ana, pinaka-importante kayo nga imo yung kuwaon ng source. Kasagaran kana mga ingon ana akong agian ha, na ako'y daghang madawat nga mga text, kasagaran text or muanhid diri. Kanang muanhid diri kana murag gamay ra kay kanang imong trabaho unon, pero kana i-text lang binuang na daghang mga binuang. Pre anang moingon nga sir pahibalo ko sir okay namatay si kuan ilubong sus pag-abot to buhi ditong tawhana di ay. No dapat imuha gyud nang susihon ang kanang information kung kini ba nga iyang report sa imuha is relevant nabay unsa ni kini bitong connection, di ba? Paingon sila nga nakuan man na siya, nabanggaan na siya didto. So karon na may sakyanan dito nga gidakop sa pulis atong susyon sa man gikan sa nabanggaan nadala na ba sa police station. So ana is imuhag yung ikunik-kunik mura siya og gining sa kuan ba sapot sa spider bitaw sa balayan sa spider nga daghang kayo nga dapat imong kuhaan og angle ana lang siya. Number 12, share an experience where you coordinated and served as an anchor on news broadcast programs. How did it go? Dili lalim ang kuan mag-broadcast ka. Kuan ba siya? Lisod pod. Para sa ko pagsugod ako sa una is 2017 mo ko diri. Maayo na ko sa reporting sa field. Kabalo na ko mo report, kabalo na ko mo gather og mga information na mag-istorya na ko sa mga tawo, pero pag naa na ka diri sa both bitaw sulod, imo ba yung lingawon imong kaugalingon? Para nako ako rin mag-istorya ko. Wa may katawo, wa mo koy tawo diha sa kung atbang, wala man koy mga kaistorya diha. Pwede ko mo katawa, pwede masuko. Ana ba? Di ba? Pwede ra pud ka mo relax imong kaugalingon. Ingon ana ang kuan, ingon ana ako ang nabati diri as anchor, especially sa komentary. Kaysa una pagsulod ako diri is kuan ko. News kuan lang kining sa tawagan mo na gingon to nga na coordination po sa mga kauban kay tandiman mo. Dapat kabalo mo unsay flow sa inyong program. Dayon gitagaan ko break nga entertainment, di mo ko ganahan na entertainment. Pero nakaabot gyud mga pila ka hapit gyud tubag tuig. Ako entertainment then di ko ganahan na gyud. Akong gusto sa una is gusto ko komentarista. Ana sa moto nga ning hangyo ko. Sir pwede na to ni ilisan ang ato ang program himuon ako og kanang komentary program. So misugot akong manager. So dito nako na develop ang akong kaugalingon nga kuan siya. Dili lalim pagsugod. Pero madugay bitaw. Sa una naka-program ko katagaan ko og 30 minutes. Mag-uol ko unsa ano ko no paghuman ng oras. Dugay kay na mahuman ng 30 minutes gid pero dugay na ka kanang ma-experience gid nimo nga mayo kanang mura naglingaw-lingaw na lang ka ba. Kanang 30 minutes mura na siya og 10 or 5 minutes mo na yaw-yaw na human na imong programa. So, kuan lang yun, lingawon na yung galingon. Thank you, sir. Number 13, how do you examine local, national, and international news items? Being a local journalist, how will you explain the ethics of a true journalist? Sa kaning local, mas dali ang kuan mo, mas dali ka makakuha og kining bitaw information kay mas duol man diri sa mo. So like diri sa Dipolog City or sa probinsya sa Sambuanga del Norte ka, dali na mo makuha ang kining kuan good news pas ba kay kaya pagka kuan daghan man dayon panatad kung kinsa na muyo diri nga lokal mamuntay magsige og istorya or nagpost na sila diya so makabalo dayon ka especially sa naman gud ang kuan ron naman gud social media. So sa local dali ra nato makuha ang information. Kung sa unsa ni national napay mga kasagaran na 1 to 2 days usa na mo gawas sa mga dagko nga mga network, no? Dayon hinoon sa mga radio mas paspas siya sa radio. Sa television man gud lahi sa television kay sa mga dagko nga television magbuhat kag news nagagather na ka og mga data ipasa pa nimo sa editor approval pa sa editor dili pa din ma-broadcast karon nga mga oras. Dayon posible ugma pa ni kay i-review pa sa radio. Kung anchor ka mas dali ka pag maka-direct man karon ko namo gyud uban nga mga radio station nga dili siya kinahanglan ni kuana iagi editor sa matag maayo na ka kabalo na ka sa tanan so ditso na lang. Sa national daghang sources man na kanila actually noon sa national international daghan kag sources daghan kag pwede ka kuan nga mga source karon mga panahon na so kuan lang yun sa naman tay mga
broadcast code or ethics code, kuan lang gyud siya. Ang imo isundon lang gyud nimo. Nasundon lang gyud nimo, dili ka mulapas. Dapat kung mingon sa tama na ka diri sa tiyan, tama na sa tiyan, dili na mabot sa ubos. Okay, foul na ka ana. Then kuan lang gyud nimo. Facts lang gyapon. Naay po kay dokumento. Mo na pinaka importante, dokumento ra gyud para nga ang imong impormasyon nga gipaabot sa mga tawo insakto gyud, dili bitaw nga nagkuha kag information pero pagpaabot to is dili mao. So sayang ba kay unsa may mahibaw-an sa mga tawo na nga kana ra mga tawo ini kung sila madungog mao pud lang istorya. So kunik-kunik na siya, mura siya og domino effect. Gikan sa mga fake news na maabot to sa pinakaubos, fake news na siya. Thank you, sir. Lastly, number 14. What are the qualities that news anchor needs to be effective? Abdik yun ka. Muna yung pinaka-importante kung news anchor, reporter o writer ka, abdik ka. Abdik nga, dili ka abdik nga mudagan. Abdik ka mangitag news. No, abdik na kay abdik ka mangitag news, abdik ka makuhag data. Then nakay kaugalingon nga kon bitaw, vision sa imong kaugalingon. Dili vision nga pangdugay kana yung kana bitaw patan ako anchor ko, kana reporter ko. So kung asa akong bit, patan hospital akong bit. So dito mo gina akong i-focus pero dito ako gina panguag data sa pulis ko. So ingon ana, kuan pud mo na dito ka maka-focus. Di ba? So kung market or situational lang ka, mas mayog yun nga ang pinaka-importante sa kuan ang kalidad sa usa ka anchor is kuan ka knowledgeable, no, effective, dayon pas ka mangitag information, dayon knowledgeable ka. Na may uban diya nga magyaw-yaw ra pero nahuman lang oras way sulod ang ilang programa. Daghan gina. Ako kadaghan ko magadungog ana. Na sila news, tagas kilang news, pero ang thoughts sa kining ilang news gamay ra kayo, pila ra ka stanza. Ta uban to na bulak-bulak na lang to. So para nako ang kalidad sa usa ka anchor is kuan ka kining of course kanang sila kanang unsa na medyo alegre ka nga klase nga pagkatao ba dayon kabalo ka mo mangitag balita, no, mo na mangitag balita, dili ka magpaabot nga tagaan ka og balita nga i-feed ka sa imong kauban. Ulahin na ka perminti sila ha. Kanang ilang gihatag nga balita sa mo sila nakabalo na ilan ang gibalita wa kabalo gibalita na. Yon ikaw mo pay pagdawat nimo, tapulan na ka nara ka diri sa imong opisina, dili ka mulakaw. So dapat mo mas maayo nga mulakaw ka. Then makig-amigo ka og uban nga mga anchor. Kay kung unsa imong kalidad, unsa imong diskarte, imuha man na napod sila ilaha. So pwede pud din mo makuhaan og kining ideya. Dayon gawas pa kining kuan sa imong pakiglambigit pod sila sa imong pakigistorya sa mga uban nga mga anchor, mas daghan kay mahimong amigo. Pero mora gini, mayon ka og gining sa radyo, mayon ka sa TV, mayon kag media, makabuslot gyud og gining unsa ni kini bitawng bulsa. Kay mura buga ganing ako ha diri experience lang ako diri sa DXDR, mura ko og gining official sa barangay. Nay mangayo og kining plite, mangayo palit tambal, ay ospital, palit bugas, mga itabang. Abi nimo sa kuan, aron nga mahimo kang effective yun, dapat kabalo ka sa murag kag multifunctional nga klase nga machine ba, murag kag ngunana nga pananglit para sa ko. Kung sa akong programa is mag-discuss ko about sakit. So mura po ko doktor diha. Mag-discuss ko about law. Mura po ko abogado. Mag-discuss ko about social services. So mura po ko taga DSWD. Muna na dapat knowledgeable gyud ka. Then search ka og mga gather kag mga information nga maka additional sa imong kuan, sa imong news. Mo na pinaka-importante. Basta kay ang kuan na gyud is then gawas pa dili ka subjective nga klase nga pagka media. Dapat magbuhat ka og mga news na kay komentary, constructive and objective ra gyud. Mo na pinaka-importante kay sa media. Sir, thank you kayo sir. Imong mga istorya na sir, daghan gid makatuna nimo sir sa imong kuan based imong experience na big help sir. Salamat kay sir nga gatagan nimong higayon nga kuan hinabi ka sir. Salamat kayo sir. Sige, may problema din. Salamat kayo sir.
Oh. Sir, salamat kay sir. Oh, Thank you sige. kay sir. Pwede na mo ni padungog ko to si mong kauban. Dili lang na eh.